Ang gusto ko lang naman ay isama ka sa Amerika para doon na lang natin ipagpatuloy ang lahat ng to. Ang mataas na boses ni Angelo ang nangibabaw sa maliit nilang silid. Umismid naman si Athena bago tumayo mula sa kama. Sinabi ko na sa'yo, Angelo, ayokong umalis ng Pilipinas. Nandito ang buhay ko. Nandito ang karir na hinahabol ko. Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Naiintindihan ko. Naiintindihan kita, Athena. Pero sana maintindihan mo rin ako. Malaking opportunity ang alok sa akin sa Amerika. My dad is there. Akala ko ba gusto mo akong makasama? Naguguluhan naman na naglakad si Athena bago tinignan muli si Angelo. I understand what you're pointing out, Angelo. Pero wag mo namang gamitin na dahilan sa akin na gusto kitang makasama. Yes, I want to be with you. Pero hindi ba pwedeng magstay ka na lang dito? Tell your dad to support you financially para sa pag-aaral mong muli. Pwede naman yun, diba? You don't have to go abroad to study. Yes, pwede yun. Pero alam mo naman na matagal kong hindi nakasama si Dad, diba? Sumama ka na lang sa akin sa Amerika. Magsimula tayong dalawa doon. Doon ka na lang magsimula ulit ng karir mo. Marami din namang mga artista na... Iba ang Pilipinas sa Amerika, Angelo. Huwag mo akong pilitin sa ayaw ko, please. Ang sigaw ni Athena ang nagpatahimik sa nobyo. Bakit pa hindi mo maintindihan na narito ang buhay ko? Mahal kita, oo. Mahal ko ang relasyon natin, oo. Pero mas mahal ko ang pangarap ko. Mas mahal ko ang pag-aartista ko. Angelo, please. Let's stay here for our relationship. Nangungumbinsi na sambit ni Athena bago hinawakan ang kamay ni Angelo. Pero umiwas ito sa kanya at lumayo. Puro ka nalang pangarap, 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 Athena. Wala na akong ibang narinig sa'yo kundi ang pangarap mo. Natameme ang dalaga at napayuko. Ngayon lamang sila nag-away ng ganito ni Angelo. At dahil pa sa kanya-kanya nilang gusto at priority sa buhay. Nakakasawa ng marinig na panay na lang pangarap ang inuuna mo, Athena. Paano naman ako? Palagi na lang akong second option. Tapos ngayon na gusto kong gumawa ng sarili kong desisyon at isama ka sa Amerika na magpapaganda naman sa buhay natin, ayaw mong pumayag. Kasi ano? Nanlalaki ang mga mata nito bago hinawakan ang braso ng nobya. Kasi dahil pa din sa pangarap mo. Nakakasawa ng unawain. Inalog nito si Athena bago itinulak sa higaan. Bumangon si Athena sa pagkakatulak nito. Anong gusto mong gawin ko? Sumama sa'yo? Sumunod sa'yo ron? Oo, dahil yun naman dapat ang gawin mo bilang girlfriend ko. Bilang mapapangasawa ko. O whatever our relationship is. Dapat nasa tabi lang kita. Yun ang role mo sa relasyon natin, Athena. Pero walang mahalaga sa'yo kundi ang pag-aartista mo. Namumula ang mga mata ni Angelo. Sa inis ay sinipa nito ang sofa na nasa tabi ni Athena. Hindi sila magkaintindihan. Parehas ng mainit ang ulo nila. Parehas ng walang gustong huminahon. Girlfriend mo ako, Angelo. Hindi personal assistant na pwede mong bitbitin kung saan mo gusto. Malamig na boses ang ginamit ni Athena. Nilapitan niya si Angelo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At alam mo yan. Pero hindi ang pagmamahal ko sa iyo magpapahinto sa mga pangarap ko. So, iiwan mo ako para sa pangarap mo? Hindi, Angelo. Hindi kita iiwan. Madami naman tayong options eh. We can do LDR. Ayoko nun, Athena. Ano ka ba? Don't ever give me that damn option. Matagal ako mawawala kung sakali. At sa tingin mo ba mag-work ang LDR sa atin? No, walang LDR ang nag-work. Mababaliw ako kakaisip sa'yo kung malayo ka sa akin. Mariing pumikit si Athena dahil sa sinabi ni Angelo. Napatalikod din siya dito. Athena, love, I'm your boyfriend. Please stay with me. Bulong ni Angelo habang nagsusumamo sa girlfriend na nakatalikod. Marahang pumihit at tumingin sa mga mata nito si Athena. Then choose, ako o ang daddy mo? Sa sinabi ni Athena ay agad nanlaki ang mga mata ni Angelo. Kumuyom din ang mga kamay nito dahil sa sinabi ng nobya. Don't make me choose, Athena. Nilubayan nito ng tingin si Athena bago tumalikod. Bakit? Bakit hindi ka makapili? Umiiyak na tanong ni Athena sanhi upang marahas siyang harapin ni Angelo. Dahil hindi kita pipiliin over my dad's given opportunity. Tila nanigas si Athena sa narinig sa lalaki. Napailing-iling siya at hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na mas matimbang pala ang opportunity nito sa Amerika kaysa sa kanya. Daig pa niya ang sinaksak sa sandaling yun. What? What did you say? Athena, I do love you. But I have a dream too. Kagaya mo,
kung paano mo paulit-ulit na pinipili ang pangarap mo kaysa sa akin. Ganon din ang gagawin ko. America over you, Athena. Sila ang pinipili ko at hindi ikaw. I'm sorry. Sa sama ng loob ay agad lumapat sa mukha ni Angelo ang palad ni Athena. You're such a fucker. How could you? How could you say that so easily, Angelo? Humikbi siya sa harap ng kasintahan at nasasaktang umiling. How could you choose without double thinking? Ganun ba ako kawalang kwenta sa'yo? Sigaw pa niya bago ito muling sinampal. You left me with no choice, Athena. Ayaw mong sumama sa akin. Ayaw mo ring sumunod after 2 months. Ayaw mo ring tanggapin ang proposal ni Dad. Kaya ano nga asahan mo? We're still young and our world doesn't revolve around the relationship. Hindi dito at hindi ganito, Athena. Kung pumapayag ka lang sana sa gusto ko, hindi ko na kailangang mamili pa. Hinawakan nito si Athena sa pulsuhan. I don't want to hurt you, pero sa pagkakataong to, hindi na ikaw ang pipiliin ko, Athena. Mas mahalaga ang buhay na nag-aabang sa akin sa Amerika. Hindi pa rin makapaniwalang sumalapak si Athena sa sofa bago humagulgol na naman ng iyak. I hate you! I hate you, Angelo! Umiiyak niyang sigaw bago minato ng kung ano ang binata. Athena, tawag nito, pero bulyo ng dalaga ang natanggap nito. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Get lost, Angelo. Go to your dream country. Sana maging masaya ka at matupad lahat ng plano mo. Get out! Galit at nasasaktan niyang taboy sa lalaki. Athena, understand me, please. Bakit pa? Gusto mo sa Amerika, di ba? Then go! Pumunta ka na. Umalis ka na. Maghiwalay na tayo. Ayoko na sa'yo. Athena naman, hindi ganito ang gusto ko. Intindihin mo naman ako. Doon din naman tayo pupunta eh. Pinili mo sila over me. Kaya please, umalis ka na sabi. Hindi kita kailangan. Sigaw niya habang walang patid ang pagtulo ng mga luha. Tumabi naman sa kanya si Angelo bago siya marahang niyakap. I don't want to hurt you, love. Please, please leave, Angelo. Mahal kita, Athena. Hindi ako aalis ngayon. Dito lang muna ako. Umaasa rin ako na sasama ka sa akin kapag kalmado ka na. Pilit na lumayo si Athena. Yumakap naman sa kanya lalo si Angelo bago siya pinakalma. Lahat naman binigay ko sa'yo, Angelo. Akala ko ba kontento ka na sa buhay natin ngayon? Nagtutulungan naman tayo financially. Oo, sapat lang ang mga kinikita natin, pero nakakasurvive naman tayo at masaya tayo. Pero hindi ko matanggap na mas pinipili mo sila. Katawan ko, oras ko, atensyon ko at umahal ko. Lahat nakuha mo, Angelo. Lahat-lahat. Kaya bakit hindi pa din ako? Mas humigpit ang yakap ni Angelo sa kanya. Alam kong ginagantihan mo ako dahil mas gusto ko magpatuloy sa karir ko kaysa sumama sa'yo. Mahal kita at kaya kitang samahan kahit saan. Pero iba nang hinihiling mo, Angelo. Amerika na yon at maninirahan ako doon. I will get stuck with you na pakiramdam ko pagsisisihan ko na sumama ako sa'yo. Hindi ako magiging masaya sa ganun pakiramdam. I want to stay here and try my shot. Pero ayaw mo akong samahan dito. Kaya sige na, iwan mo na ako. Magkaiba tayo ng direksyon na gustong tahakin. Kaya mas lalo lang tayong magkakasakitan kung magsasama pa tayo. Mahal kita, Athena. Pero hindi laging pagmamahal ng labanan. Ayaw kitang iwanan, kaya nga niyayaya kita. Pero ayaw mo naman. Muli na namang ulit nito. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Tahimik lang na umiyak si Athena sa dibdib ni Angelo na nakaalalay lamang sa kanya. Hanggang sa ang katahimikan nila ay tuluyan ng natapos. Bumagsak ang katawan ni Athena dahil sa antok at pagod sa kakaiyak. Pero ang muling paggising niya ang pinakamasakit sa lahat. Damang-dama niya ang katahimikan at kalungkutan sa loob ng munti nilang tahanan. Angelo! Umiiyak niyang sigaw matapos i-check ang closet nila. Lahat ng gamit ni Angelo ay wala na at ang tangi na lang naiwan ay ang notes na naglalaman ng pamamaalam nito. Sobrang sakit niyon para kay Athena. Lalo na tuwing naaalala niya kung paano pinili ni Angelo na pumunta sa Amerika. Kahit masakit, nagpatuloy na lamang sa buhay si Athena. Iniwan na niya ang bahay na inupahan nila ni Angelo. Ilang taon din silang nagsama roon. Mas masasaktan siya kung mananatili siya doon. Paano ka na niya, Athena? Kayo nang dinadala mo. 2 linggo lang ang nakalipas matapos niyang makuha ang pribadong balita tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi ko alam, Marky. Nangihina niyang sambit habang yakap ang manager.
Hindi ko na alam. Masakit pa sa akin ang paghihiwalay namin ni Angelo. Kaya wala ako sa bisyo ngayon para magdesisyon. Saka ko na lang yan iisipin kapag lumalaki na ang tiyan ko. What if sabihin mo na lang sa kanya, meron ka naman natang number ni Angelo? Suggestion ni Marky na matagal nang may alam tungkol sa relasyon nilang dalawa. Sekreto sa publiko ang pagkakaroon niya ng relasyon sa isang non-showbiz boyfriend. Matanda lamang si Marky ng 1 taon sa kanila. Wala na akong contact kay Angelo. I deleted his number after he left. Even his social media accounts are all blocked. Then unblock him. Hindi ganun kadali yun, Marky. Anong sasabihin ko? Na bumalik siya dahil lang buntis ako? Hindi siya babalik. Kahit pa sabihin ko na may anak na kami. Mas mahalaga sa kanya makapag-aral sa Amerika at ma-overtake ang business ng daddy niya. Yun na lang ang mahalaga sa kanya ngayon. Sino ba naman ako? Isang artista lang. Mas pinili nga niyang Amerika kaysa sa akin, di ba? Saka kung sasabihin ko buntis ako, baka sabihin lang niya na nagdadahilan ako para balikan ako at mapilitan na piliin niya. Pinigilan niya na bumagsak ang mga luha. Hinawakan niya ang maliit pa na tiyan. Anong plano mo? Hindi ko pwedeng bumalik sa trabaho sa ganyang lagay. Malalaman ng media. Alam mo naman kung gaano katunog ang pangalan mo ngayon. Nagsisimula pa lang umusbong ang karir mo, Athena. Kaya issue tong malaki kapag nakatunog sila. May pag-aalala sa boses ni Marky na sinserong nakatingin sa kanya. I will hide this. Hindi na muna ako magpapakita sa media para iwas issue. Kung kailangan kong lumayo muna sa Manila, gagawin ko. Matapang niyang saad. Athena, Marky, don't worry. Marami naman akong ipon eh. Sapat yun hanggang sa makapanganak ako at sa lahat ng gastusin namin na magiging anak ko. Naging seryoso lalo ang boses ni Athena. Mabigat naman na bumuntong hininga si Marky bago hinawakan ng kanyang kamay. Yan ba talaga ang gusto mo? Nag-aalala nitong tanong. Tumango ang babae. Wala din naman akong pamimilian. Ayaw kung baby pa lang ang anak ko ay pinagpipiestahan na siya ng media. Humipit ang hawak ni Marky sa kamay niya. If ever you need my help, nandito lang ako para sa'yo. Not just a simple manager, but as your friend also. Tutulungan kitang palakihin ang anak mo. Hindi din naman ako papayag na lalaki siya na walang ama. Marky, nahihiyang tawag ni Athena. Ngumiti naman ito bago siya tinanguan. Hanggat hindi pa alam ni Angelo tungkol sa anak niyo, ako munang magiging papa niya. Ninong, ako ang tatayo na ama-amahan niya para naman hindi siya lumaki na maramdaman ng pagkukulang ng isang ama. No worries, Athena. I got your back, okay? Ako nang bahala sa media. Pumatak ang luha ni Athena dahil sa narinig. Magaan naman yung pinunasan ng lalaki. You're important to me. At alam ko kung gaano mo kamahal si Angelo. Kaya ako na muna ang bahala sa inyong mag-ina. Wala naman ako ibang pamilya. Hindi mo lang ako basta manager. Kakampi mo din ako. Sa lahat ng handle kong artista, alam mo na sa'yo ako pinakamalapit dahil magkaibigan tayo. Tumango si Athena bago yumakap. Iyak lang siya ng iyak sa balikat ni Marky. Speechless siya sa kabutihan nito sa kanilang mag-ina. Kung wala si Marky, baka hanggang ngayon ay nagkukulong pa rin siya sa kwarto. Mula noon ay naging kaagapay na nga niya ang binata. Hindi siya nito iniwan. Tinulungan din siya ni Marky na mapanatiling pribado ang pagkakaroon niya ng anak. 5 taon ang nakalipas magmula nang naghiwalay si Angelo at Athena. Tuloy ang nakapagtapos ng pag-aaral si Angelo. Naging ganap na rin itong CEO sa negosyong namana sa amang Amerikano. Si Athena naman ay mas lalong naging tanyag na artista maging sa bagong henerasyon. Athena, how about this proposal? Mas maganda kung kunin mo na to ngayon. Marami ka nang pinapalampas na endorsement at projects. Nakatayo si Marky sa tabi ng pintuan habang pinapanood si Athena na iniipitan ng anak na babae. Bumuntong hininga ang artista. I told you, Marky, ayoko munang tumanggap ng trabaho ngayon. Humiling si Marky at napahilot sa sentido. Athena, ilang buwan ka ng bakante. Ito may bago ka na namang offer. Tatanggihan mo na naman ba? Lumakad ito palapit sa mag-ina bago pinakita ang agreement papers sa babae. Endorsement lang naman to. Hindi naman ito mauubos ang oras mo. Mabilis lang ito matatapos. Pagpupumilit ni Marky. Nangihinayang ito na tiningnan ng dalaga. Marky, I want to spend more time with my daughter. Ilang weeks na lang papasok na siya sa daycare. I need to assist Asaya. Katwiran ni Athena bago kinandong ang nag-iisang anak. Ilang araw lang naman, then 5 months promotions. Ganun lang, hindi naman hassle. Umirap si Athena dahil sa narinig. Ayaw niya talaga sa offer ng manager niya.
She's still enjoying her leave. Ilang taon din siyang nabugbog sa trabaho, kaya nais niyang sulitin ang bakasyon kasama si Isaiah. Maihahatid at mababantayan naman natin ang anak mo kahit na may project ka. How could we? Di ba nga kung nasan ako naroon ka din? Kapag nasa shooting ako at meeting, nandun ka rin. Kaya sino may iwan sa anak ko? Si Isabel. Tukoy nito sa nananahimik na personal assistant ni Athena at yaya na rin ni Isaiah kapag wala siyang trabaho. Aalis si Isabel. Babalik siya sa probinsya dahil may sakit ang lola niya. Kailangan niyang alagaan ng lola niya. Sagot ni Athena, kaya agad na napahilamos sa mukha si Marky. Ikuha na natin siya ng yaya. Noon ko pa sinasabi sa iyo yan, di ba? Hindi naman palaging available si Isabel. Isa pa, hindi ka ba naawa kay Isabel? 2 ang trabaho niya? Doble rin naman ang sahod niya at nagpresenta siya dahil kaya raw niyang maging yaya din ni Isaiah. Besides, hindi ko naman siya sinasama madalas sa trabaho ko dahil palagi ka naman nakabuntot sa akin. Paano nga kapag nagbakasyon siya o may emergency? Hindi ko rin alam. Bahala na. Bakasyon ko pa naman. Sa Kanarya naman si Mama na napapaghabilinan ko kay Saya. Ano kaya kung isama na lang natin si Saya sa shoot? Hindi naman yun maghapon Saglit lang yun. Napatingin ito sa anak ni Athena at kumindot sa bata. Right, baby? Bangungunsyaba nito sa bata bago humiti at hinaplos ang ulo nito. Trabaho yun. Magulo doon, Marky. Alam mo naman kung gaano kagulong showbiz. Baka maya-maya may paparazzi pa ron. Alam mo naman ayaw ko siyang i-expose sa media, di ba? Nilayo niya ang anak sa ninong nito. Marky, sabihin mo na lang sa may-ari ng kumpanya na kumukuha sa akin na ayaw ko kamo. Ibang endorser na lang ang kuhanin nila. Marami namang ibang sikat dyan at mas bata pa sa akin. Nilagyan na ni Athena ng tuldok ang usapan, kaya naman agad na patayo si Marky. No, ani Marky. Hindi pwedeng mabulilyasa ang plano nito. Malaking company to, babae ka. Pinakasikat na producer ng alak sa buong mundo. Pasalamat nga tayo at pumayag sila sa alok ko. Tumayo rin si Isabel. Ay, oo ma'am. Balita ko nga kakauwi lang galing ibang bansa ng CEO. Balita ko pogi din. Gusto kong makita ma'am. At ikaw lang ang way ko. Kahit hindi na ako magbakasyon, may mga pinsan pa naman ako sa probinsya. See? Proud na samit ni Marky at kinindatan si Isabel na nakakaalam sa plano nito. Nagsulubong naman ang kilay ni Athena. Iba yung kutob ko sa tinginan niyo Ano ba yung alok sa kanila na sinasabi mo? Tantanan niyo nga ako. Umirap siya bago humiti sa anak. Mommy, I think Papa is right po. Napamaang si Athena sa sinabi ng anak. O diba? Pati anak mo mukhang excited na makita ang papa niya. Hirit ni Marky na hindi naman gaanang naintindihan ni Athena. Masama niyang tiningnan ng lalaki dahil sa pang-aasan nito. Mommy, I'm fine naman po kung mag-grab muna po kayo ng trabaho. You're a single mom, kaya dapat mas kumakayod ka po para sa atin kagaya ng sabi mo. Bumayag ka na po sa sinasabi ni Papa Nino. Gusto na po ulit kita makita sa TV Ani Asaya sa malambing na boses. Ay nako baby, hindi lang sa TV makikita ang mami mo, pati sa billboard. Gusto mo yan, nak? Binuhat ni Marky ang inaanak. Excited ka din, di ba? Kiniliti nito ang bata at nagkulitan pa ang dalawa. Bumuntang hininga naman si Athena bago nagsalita. Fine. Aniya, kinuha niyang agreement form bago iyon nilagdaan. Kailan na-start nito, Marky? Ang lakas talaga ng baby ko kay mommy. Tawang-tawa si Marky at binuhat ang bata bago tinapik si Athena. Mamaya pupunta namin ng sekretary ng kumpanya para makapag-set na sila ng meeting para bukas. Kukuha pa ako ng appointment. Nakangiti sambit ni Marky na bahagyang kinakabahan din sa mangyayari. Kinabukasan, iniwan muna ni Athena ang anak sa nanay niya bago sumama kay Marky na makipag-meeting sa may-ari ng kumpanya at product na i-endorse niya. Maayos ba ang mukha ko, Marky? Hindi oily or dry? Conscious niyang tanong bago kumuha ng face powder. Hindi naman, maganda ka pa din. Bola ni Marky bago hinawakan ng kanyang kamay na natural na nilang ginagawa. Sino ba kasing may-ari ng kumpanya na yun? Bakit wala kayong sinasabi sa akin kung sino siya? Nagtataka niyang tanong. Hindi ko din kilala pa-mysterious. Nagibit balikat si Marky bago pinapasok sa elevator ang babae. Nakarating sila sa meeting room sa tamang oras at nakiupo sa board members para sa inihandang deal ukol sa product na i-endorse niya.
Pakihintay lang po sandali si Mr. Cortez. May pumasok na babae na nakangiti sa kanila. Napaisip naman si Athena. Parang familiar sa akin yung Cortez Wine Company. Wika niya sa sarili habang naghihintay sa tinutukoy na babae. Hindi nagtagal ay bumukas muli ang pinto ng meeting room at niluwano ng bruskong lalaki. Am I late? Ang baritono nitong boses ang nagpaangat sa tingin ni Athena. Maangas naman ang umiti ang may-ari ng kumpanya sa lahat ng tao, pero agad yung nabura nang magtama ang tingin nilang dalawa. Good morning, Mr. Cortez. Bati ng board members. Hindi naman nawala ang nalalaking mata ni Athena sa nakatayong lalaki sa harapan. Athena? Naibulong ni Angelo na nakaharap ngayon sa babae. Angelo. Tahimik na usal ni Athena. Para siyang mawawala ng balanse dahil sa nakita. Hindi niya mawari ang pakiramdam. Biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso pagkakita sa lalaki. Napansin din niya na mas gwapo to ngayon. Lumaki ang katawan at mas pumuti ang balat. Mukhang naging hiyang sa Amerika. Sir, siya po ang kinuhang endorser ng ating team. She is Athena Valdez. Marami pong nakakakilala sa kanya kaya sigurado akong madaling makikilala ang new product nyo. Ani Director Jen. Huminga naman ng malalim si Angelo na hanggang ngayon ay nakatitig sa dating kasintahan. Shall we start? Tanong ni Marky. Unang nag-iwas ng tingin si Athena at nauupos na naupong muli. Pilit niyang inalis ang kabang nararamdaman. Hindi siya dapat paapekto sa muli nilang pagkikita ni Angelo. Past is past na. Yes. Walang emosyon na sagot ni Angelo bago lumakad patungo sa dulong gitna ng mahabang mesa at naupo sa executive chair para sa CEO. Nanatili ang mga mata nito kay Athena habang kinukuha ang isang folder na may lamang kontrata at proposals. Binasa nito yon. An actress. I thought model of vlogger ang kukuhanin niyo. Nagkatinginan ng lahat dahil sa sinabi ni Angelo matapos basahin ang proposal. But it's fine. She has the looks, the appearance, the fame over her product. I beg your pardon? Wika ni Athena at tiningnan si Angelo. Nagkibit-balikat si Angelo bago professional na ngumiti. Kinagat naman ni Marky ang labi. Let's start the discussion. Our deal and our plans. Pardon me, I'm just in a hurry because I have another meeting after this. Kinuha ni Angelo ang data na hinanda bago sinimulang sabihin ng mga concern nito sa mangyayaring endorsement. My staff offer endorsement to you because of your name, Miss Valdez. My new product actually needs someone who is passionately famous and popular. And then your manager introduces you to my team. I'm done checking your background information, and you passed. I think my team was right choosing you. Walang pangmamata na sambit ni Angelo bago tiningnang muli ang dating nobya. Hindi naman batid ni Athena kung ano ang dapat niyang maramdaman habang binabalasa siya nito ng tingin. Hindi na niya maramdaman ng titig nito na may kasamang pagmamahal. Pero ano ba ang aasahan niya? Matagal na rin naman silang hiwalay. I'm actually a busy person and take off my business in showbiz. But when my manager offered me your company's needs, I agreed. Napansin ko naman na malaki ang kumpanya mo, Mr. Cortez. At naiintindihan ko naman na kakailanganin mo pa din ang pangalan ko para makilala ang bagong produkto. Kinumpas pa ni Athena ang kanyang mga kamay habang malambing na nagsalita. Tila ba nagmamalaki sila pareho sa kung anong naabot na nila sa buhay mula nang maghiwalay sila. Wala namang alam ang board members sa pasaringan nila. Nakikinig lamang ang mga ito. Pinagsalikop ni Angelo ang dalawang kamay bago tinanguan ng babae. Of course, we need a celebrity to endorse our new products to get it known. And I'm glad that we have you on board, Athena. Do you want me to discuss what we need to prepare for endorsing the Midnight Toast? Umiling si Athena. Alam ko na naman ang mga gagawin ko sa oras ng photoshoot, President Cortez. Siguro, ihanda na lang natin ang mga equipment na gagamitin and the dialogue if I have them. Tumayo si Angelo. Good to know. So you'll start filming next week. Just sign here. Inabutan siya ni Angelo ng document. Pumirma siya doon. Nagkatinginan silang dalawa. Umaapaw man ang hiya sa katawan at kaba kay Athena, sabalit hindi siya nagpatinag. Are we okay now? Ngumiti ito sa lahat matapos isara ang usapan ukol sa paraan ng sahuran. Yes, Mr. Cortez. Nakipagkamay si Marky kay Angelo bago ngumiti. Okay, Machi. I must go now. Tinapik nito ang sekretarya saka humakbang palabas ng pinto. Picture po muna tayo para may bagong ilabas sa page, sir. Awat sa kanya ni Machi bago siyang hinitian. Huminto naman si Angelo sa paghakbang. Pumesto silang lahat.
Agad na tumabi si Athena kay Marky pero may nagsalita na naman. Miss Valdez, tabi po kayo kay Mr. Cortez. What? Bulalas ni Athena sa gulat na tono. Bumuntong hininga naman si Angelo. No, I'm fine here. Tumalim ang tingin nito sa babae. Tumikim naman si Marky. She's fine beside Mr. Cortez. Marky? Nagbabantang bulong ni Athena. Palihim naman siyang tinanguan ni Marky at marahang pinalapit kay Angelo. Let's go. Ani Angelo bago pumwesto. Nangangatog naman ang binti ni Athena na tumabi dito. Ngumiti sila sa kamera, pero ang ngiti niya ay biglang nawala nang lumapat ang kamay ni Angelo sa likod niya. Okay na? Tanong ni Angelo sa sekretarya at lumayo. Yes, sir. Ngumiti si Machi at pinakita ang litrato sa lahat. Lumapit naman si Athena sa grupo. Miss Valdez. Nagulat siya nang tawagin siya ni Angelo. Welcome to my team. I hope to have peace with you. Iba ang dating ng salita ni Angelo kay Athena, saka inilahad ng kamay. I will try. Unti-unting nawawalan ng gana ang boses ni Athena. Nilalamig na tinanggap niya ang kamay ni Angelo. Ngumisi si Angelo. See you next week. Hindi ito pinansin ni Athena dahil sa sariling emosyon na umiiral. Lumabas na si Angelo sa meeting room at doon lamang tuluyang nakahinga ng maluwag ang lalaki. Nabigla talaga siya nang makita si Athena sa loob ng meeting room. Alam naman niyang isa ng sikat na artista ngayon ng dating nobya. Ngunit hindi niya in-expect na ito pala ang magiging endorser nila. Bakit walang nagsabi sa akin na si Miss Valdez pala ang kukunin niyo, Machi? Hindi niya komportable yung tanong sa sekretarya habang papasok sila sa elevator. Nagkibit-balikat naman si Machi. Mas maganda daw kasi na mag-meet kayo in person. Best choice din kasi si Ma'am Athena kaya expected na po namin na tatanggapin niyo siya agad, sir. How sure are you? Paano kung ayaw ko pala sa kanya? Hindi niyo man lang pinadala sa akin ng profile niya prior to this meeting. Naiinis niyang tanong sa sekretarya. Ipipilit pa rin po ng team na si Miss Athena ang kunin niyo, sir. Primetime queen po siya eh. At isa pa, iba talaga ang charm niya, di ba? Masyadong intimidating. Pero ang lakas na dating bagay na bagay sa Midnight Toast. At aminin niyo, sir, ang ganda po niya, di ba? Bumuntong hininga si Angelo sa isipin na wala namang alam ang mga taong to kung ano totoong dahilan kung bakit siya naghihimutok. Sa susunod, idadaan niyo muna sa akin lahat ng papasok sa kumpanya at hintayin niyong sabihin ko kung sinong tatanggapin o hindi. Nauna siyang lumabas ng elevator na may galit na dala sa katotohanang para silang na-set up ng dating nobya. Si Athena naman ay nagmamadaling umalis ng meeting room para makauwi na. Gusto na rin niyang kastiguhin si Marky kanina pa. You, plano mo bang lahat ng to? Initang tanong ni Athena kay Marky. Nasa sasakyan sila pauwi sa bahay. Hindi na kontento si Athena at hinampas si Marky sa braso. Umilag naman ng lalaki. Tama na, Athena. Maganda naman ang ginawa ko, di ba? Kita mo, nagkita kayo ulit next. Ibig sabihin plano mo nga. Marahang tumango si Marky. Napahilamos naman si Athena sa narinig. Damn you. Alam mo ba kung gaano ako kakaba kanina nang makita siya? Hindi mo alam dahil wala ka naman pakialam sa nararamdaman ko. Kakainis ka. Para kang tanga, Marky. Naiiyak niyang singhal dito. I'm sorry. Nung nalaman ko kasi na bumalik na siya sa Pilipinas after so many years, naisip kong ito ng magandang opportunity na magkausap kayong dalawa. You know I'm mad at him. At mas talo ako naiinis sa kanya ngayon. Hindi mo ba napansin ang pagiging arrogante niya kanina? As if he's saying na naabot na niya lahat ng pangarap niya. Sigaw niya dito. Namumula ang kanyang pisngi sa inis. Naabot mo na din naman lahat ah. Same as him. At hindi naman siya mukhang arrogante. Baka ikaw lang ang nakakapansin dahil kinakabahan ka kanina. Actually, he's a nice CEO. Gusto ko lang na magkausap na kayong dalawa. Kung hindi niyo man kaya magkaayos, then at least have a closure. I get your point, Marky. Pero hindi pa rin okay na pinungnahan mo ko. Ang daming dapat i-consider pero epal ka eh. Tell me, paano kung magkita sila ni Saya? Paano kung kuhanin niya ang anak ko? Inisip mo bang lahat ng yun, Marky? Tumingin sa kanyang manager. Naisip ko na yan. At hindi naman ako papayag na ganyan ang gawin niya. Pero ano naman kung magkita sila? Mag-ama sila at sa liit ng Manila kahit saan mo itago si Saya, magkikita at magkikita sila. Angelo is your daughter's father. At hindi mo na matatakasan yun, Athena. Natulala siya sa sinabi ni Marky. Nanginginig din ang kanyang mga daliri. At isa pa, pinirimahan mo na din ng contract. Choice mo din yun. Napaawang ang labi ni Athena.
It wasn't my choice. I signed the contract para hindi ka mapahiya. My goodness, Marky. Kung ako lang, bakit ko naman pipirmahan yun? Baka nga ora mismo nang makita ko siya kanina nilayasan ko agad sila ron. Pero inisip kita. Sumasakit na talaga ang ulo niya dahil sa mga isipin at problema na binigay sa kanya ni Marky sa pagbabalik ni Angelo sa Pilipinas. Pero ano pa bang magagawa niya? Nakapirma na siya at ayaw naman niyang mademanda si Marky dahil lang sa pride niya at personal issue kay Angelo. Kaya naisip niya, gagawin na lang niya ang trabaho. Total ilang linggo lang naman yun. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Dumating ang araw ng trabaho ni Athena bilang endorser sa produkto ni Angelo. Okay na sana. Kaso nga lang ay nakita niya na nasa photoshoot din si Angelo. Ayaw daw nitong ipaubaya sa mga tauhan ng gagawing photoshoot para sa alak nito. Kaya naman, sira na agad ang araw ni Athena. Pero kailangan niya magpaka-professional. Medyo lumiyad ka, Miss Valdez. Instruction ni Angelo habang kinukumpas sa mga kamay. Gumawa naman ng pose si Athena gaya ng sabi nito. Be confident and keep smiling, Miss Valdez. Umirap si Athena bago pinilit ang sarili ng umiti. Magmula pa kanina hanggang ngayon ay panay na po na si Angelo sa ginagawa ng dating nobya sa photoshoot. Pero mahaba pa rin ang PC ni Athena, kaya hinahayaan na lamang niya. Hey, your smile doesn't look real. You gotta put more energy into it since I notice it's kind of forced. Think about something that makes you happy and smile naturally. Huwag mong ipakita sa litrato na napipilitan ka lang umiti. Tinanggal niya ang ngiti sa labi dahil sa singhan ni Angelo, para ito na nadya ngayon. Mr. Cortez, ang ngiti ko ay normal lang. Reklamo na niya. Hindi na siya nakatiis. Sumama ang mukha ni Angelo bago pinag-cross ang dalawang kamay. Mr. Cortez, excuse me. Pero baka nangangawit na si Athena. Pwede bang 5 minutes break muna? Laking pasalamat ni Athena at nagsalita na si Marky para sa kanya. Sure siya na nahalata na rin ito na nananadya si Angelo. Tumitig sa kanya si Angelo bago tumayo. Okay, you have 4 shots to go after your break, Miss Valdez. Umirap si Athena bago kumuha ng tubig sa mesa na nasa pwesto nila ni Marky. Come here, Athena. Pawisan ka na. Agad na lumapit sa kanya si Marky at pinunasan ng pawis niya. Sa kalayuan naman ay nakatingin si Angelo sa dalawa. Nag-igting ang mga panga nito matapos makita kung paano bumaba ang pagpupunas ni Marky sa dibdib ni Athena. At parang ayos lang yun sa babae. He really wondered kung anong relasyon ng dalawa at haalamin nito yun. I'm okay, Marky. Tinabik ni Athena ang mukha ng lalaki bago humiti. Naglakad naman palapit sa kanila si Angelo bago pa sa ring na tumingin. Can we talk, Miss Valdez? Kumunot ang noon ni Athena bago tumingin kay Marky. We're already talking, Mr. Cortez. At isa pa, nag-uusap din kami ng manager ko. Walang gana niyang sagot. Suminghap naman si Angelo. Mas lalong hindi nito maintindihan ang nararamdaman matapos makita na nakalingkis ang kamay ni Marky sa bewang ni Athena. Yeah, he admit, he's jealous. This is about your work. May gusto lang akong itama. Tumaas ang kilay ni Athena. Dito na lang natin pag-usapan. Total manager ko naman si Marky. Para alam niya din kung anong gagawin sa akin. Pagmamatigas niya at kumapit sa braso ni Marky. Wala namang kibo si Marky. Naiintindihan na nito agad ang ginagawa ng alaga. Athena, this is a matter for me. For me as usual. Singit ni Athena. Nagkatitigan silang dalawa bago walang pasensya na nagsalita si Angelo na narinig pa ng madla. Sabi mo professional ka. Napamaang si Athena sa tanong. Bakit hindi mo naman naipakita yun kanina? What? May pagtatakang tanong ni Athena. All I know is I gave my best sa lahat ng shots. Isn't that professionalism? Sarkastikong tumawa si Angelo. Hindi man lang iniinda ang mga taong nakakarinig sa kanila ngayon. Ito na bang naabot mo sa pangarap mo, Athena? Parang naubusan ng dugo si Athena sa tanong ni Angelo sa kanya. Sa 5 taon, ito na yun? Walang preno si Angelo na nagpapadala sa emosyon. Are you insulting me? Inis na tanong ni Athena. I am not insulting you. I'm asking and criticizing you. Pagtatama ni Angelo sa arroganteng paraan. Well, yes. Ito na yun. Higher than I am expecting. Kung mababa para sa iyong naabot ko, I don't care. Athena, awat ni Marky sa babae. Can you prove that? Parang hindi mo naman maipakita. Ulit-ulit na nga lang tayo sa photoshoot na to. Nauubos na ang oras nating lahat. Mas lalong nagdilim ang paningin ni Athena.
For your information, sariling gapang ang ginawa ko para maabot ang pangarap ko. Eh ikaw? Pasigaw niyang sambit. Hindi na naman siya ni Marky. How about you, Angelo? Pinaghirapan mo ba lahat ng nakuha mo at yaman mo? Hindi naman ah. Umasa ka lang naman sa pera ng daddy mo kaya ka nandyan ngayon. Pero kung wala ang daddy mo, wala ka din. Lugmo ka pa din sa katiting na pinag-aralan mo noon. Athena, enough. Saway sa kanya ni Marky bago hinawakan ng kanyang muka. Don't make a scheme, baby. Natameme naman si Angelo. Masama itong tiningnan ni Athena. Ni sariling paninindigan wala ka. So how dare you question me? Dumbass. Ni hindi mo nga magawang panagutan ng iniwan mo Athena! Sa mariing sigaw ni Marky ay natahimik siya. Tama na. Tama na, Athena, at baka may masabi ka pa. Please, palampasin mo na lang siya. Naiiyak sa galit na naalala ni Athena ang anak na si Saya. Bumaling naman si Marky kay Angelo at nagbabantang tiningnan. We will leave now. Mabuti pa bukas or sa susunod na araw na lang natin ituloy ito, Mr. Cortez. Athena! Tawag ni Angelo sa paglilinaw. Pero humarang si Marky at tinago ang babae. Iuuwi ko muna siya sa bahay namin. Kailangan niya magpahinga. Sabi ni Marky. Kumunot ang noon ni Angelo sa narinig, pero wala nang nagawa ng tuluyang umalis sina Athena. Dinala ni Marky si Athena sa loob ng van conversion. Doon ito kinalma at pinaupo ang alaga. Ang kapal ng mukha niya. Sobrang kapal. Gigil na bulalas ni Athena. Bumagsak ang luha na kanina pang pinipigilan ni Athena. Hayop siya. Matapos ng lahat ng ginawa niya, siya pa ang may ganang mang-insulto. Athena, hindi magandang nasabi mo kanina. Hinawakan ni Marky ang baba niya. Muntik mo nang masabi ang tungkol kay Saya. Pinunasan niya ang kanyang luha. Hindi ko kasi napigilan eh. Galit na galit ako sa kanya kanina. Napaka-arugante niya. Akala mo naman magiging CEO siya kung wala ang daddy niya. Kapit yaman lang din naman ng gagong yun ah. Calm down, baka may makarinig sa'yo. Humikbi si Athena at yumakap sa manager. Habang magkayakap ang dalawa ay abot ang tanaw sa kanila ni Angelo. Gusto nitong kumalma, pero tuwing malapit si Marky kay Athena ay nanggagaliiti ito sa inis at selos. Kinabukasan ay labag sa loob na bumalik si Athena sa trabaho. Pinilit lang talaga niyang pumasok dahil kay Marky. Kaya naman, kailangan na naman niyang tiisin ng dating nobyo. Maganda pa din siya. Komento ni Angelo sa kanyang isip habang ang kanyang mga mata ay lihim na nakasulyap kay Athena. Napailing na lang si Angelo at hinayaan na si Athena at ang partner na artista na mag-shoot ulit. Hans, medyo dumikit ka pa kay Athena. Yapusin mo yung bewang niya at hilahin mo siya palapit sa katawan mo. Habang ang mga mata niyo ay magkasalubong lang. Huwag niyong ibaba yung bote ng alak, okay? Utos ng instructor ni na Athena habang pilit na inaayos ang pwesto nilang dalawa ni Hans. Ginawa nila yon, pero para kay Angelo ay may kulang pa rin. Masyado silang magkadikit. Ani Angelo sa sarili habang pinapanood ang nangyayari. Damn it. Naimura nito at isinandal ang likod sa upuan. Sana pala ibang endorser na lang ang kinuha ko. Sir, ayos lang po ba kayo? May sinasabi po ba kayo? Tanong ni Machi na nasa tabi ni Angelo. I'm freaking, okay? Asik nito sabay hilot sa sentido. Pinanood ulit nito sina Athena. Athena, come closer. Utos ng isa sa photographer. Ilapat mo yung kaliwang kamay mo sa dibdib ni Hans, habang yung kanan mo naman nakahawak sa wine glass na hawak ni Hans. Yes, ma'am. Tugon ni Athena at mas idinikit ang katawan niya kay Hans. Tumingin si Angelo kay Marky. Napakunot noo ito. Ayos lang sa kanyang ginagawa ni Athena. Hindi ba siya nagsiselos? Naiiling nitong tanong habang palitan na nakamasid kay Marky at Athena. Pagkatapos ay tumayo ito at nagpa siya na mandohan sina Athena at Hans. Hans, huwag kang lulubay. Chest out. Utos ni Angelo. Kumuha ito ng isang bote ng mineral water. Athena, ano ba? Nangangawit ka ba? Umayos ka ng tayo. Hindi tayo matatapos dito. Napailing si Angelo bago binaba ang hawak. Pasensya na po. Formal na paumanhin ni Athena kay Angelo. Hans, alalayan mo ako sa bewang para mas makatingkayad ako. Instruct ni Athena kay Hans. Pero katakatakang hindi nito yun magawa ng maayos, kay simple-simple lang naman. Kanina pa rin siya naiinis dito. Hirap sumunod sa instruction, kaya pati siya ay nahihirapan. Alam niyang wala na namang binatbat na artista ang tingin ngayon ni Angelo sa kanya. But who cares? Bahala itong makonsumi. Hans, hold me close. Mahina niyang turon sa binata.
Excuse me, mali kasi ang tayo niyong dalawa. Lahat ay napatingin dahil sa biglaang pakikialam muli ni Angelo. Paano mo naman nasabing mali, Mr. Cortez? Tinaas niya ang kanyang kilay habang nagtatanong sa CEO. Ngumisi si Angelo. May nakikita akong mali sa posisyon yung dalawa. Pumasok ito sa loob ng shooting set na kinagulat ni Athena. Tumabi ka muna, Hans. Utos ni Angelo. Hinila nito si Hans palayo kay Athena. This is what I'm talking about, Miss Valdez. Napasinghap si Athena nang biglang hinigit ni Angelo ang bewang niya at ginawa ang ginagawa nila ni Hans kanina. Iliad mo ang katawan mo at idikit mo sa katawan ko, Athena. Go! Nanigas si Athena sa gulat nang yumakap si Angelo sa bewang niya. Pamilyar pa rin ang yakap na yun, pero pinili niyang magpakapormal. Athena. Bulong nito sa kanyang tenga at pinindot ang kanyang likuran para turuan siya ng sunod na gagawin. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil hinigit ni Angelo ang kanyang mukha at pinaling yun pakanan. Just stare at my eyes very closely, Athena. Something fierce but in love. Tila nangaakit na saad ni Angelo habang nakatitig sa kanya. Napalunok siya. Your right leg, step it forward. Bumaba ang kamay ni Angelo sa hita niya at pinaayos. And your hand, it should be here. Nilagay niya yun sa dibdib ng lalaki. And now, concentrate, Athena. Just focus in my eyes. Huwag kang mailang sa akin, Athena. Isipin mo na lang na boyfriend mo ako. Humawa ka ng maigi sa akin ng sa gayon, hindi ka mahulog. Walang masabi si Athena dahil sa sobrang lapit ni Angelo sa kanya. Para siyang debateryang manika na sunod lang ng sunod sa instructions nito. Para bang bigla siyang na-hypnotize nito. Kailan ba huling beses na nagkalapit sila ng ganito? Napakatagal na nun. Speak. Feel your work. Mas masaya kapag nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Ngumiti si Angelo sa kanya. Magsalita ka kung paano tayo noon. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nanubig ang mga mata ni Athena matapos niyang marinig yun sa lalaki. Don't look down, Miss Valdez. Hinawakan ni Angelo ang baba niya. Kuhanan niyo kami. Utos nito sa mga photographer. Opo. Tugon ng mga photographer na medyo nagtataka sa nangyayari. Wala akong gustong sabihin. Kinalimutan ko na lahat ng atin noon. Mahinang sambit ni Athena at bahagyang lumayo pero halos 1 pulgada lang. Talaga? Tanong ni Angelo sa seryosong boses. Buti pa ikaw nakalimot na. Napatitig dito si Athena. Sinungaling ka. Ako sa niya. Huwag kang umasta na hindi ka pa nakakalimot. Sobrang tagal na nun, Angelo. Simula nung umalis ka na walang paalam, sigurado akong kinalimutan mo na lahat. Mas mahalaga sa'yo ang Amerika mo, hindi ba? Ano? Tanong ni Angelo. Sumalyap sila sa paligid. Tuloy pa rin ang mga photographer sa pagkuha sa kanila sa iba't ibang anggulo. Wala. Asik niya. Maliit na ngumiti si Angelo bago pinunasan ng kanyang pisngi na nilandasan ng isang linya ng luha. Sa tingin mo, ganun yun? Ngumisi si Angelo bago hinigpitan ng hawak sa bewang ni Athena. Ikaw ang pinakamahirap kalimutan sa pag-alis ko, Athena. Tinulak ito ni Athena at masamang tiningnan. Wala akong pakialam. Nahirapan ka mang kalimutan ako, wala pa din magbabago. Mangiiwan ka pa din. Tumalikod siya sa binata at lumakad. Sumenya si Angelo sa mga staff na break muna. Hindi ka pa din nakakalimot. Galit ka pa din sa akin eh. Kumuyom ang kamay ni Athena sa narinig. Binalikan niya ang binata. Kinalimutan ko na lahat ng atin noon. Lahat, Angelo. Magmula sa kasiyahan hanggang sa sakit na iniwan mo. Kaya wag mo akong kuligligin sa mga ganyan mo. Masaya na ako sa buhay ko. Masaya na ako kay Marky. Masaya na kami. What? Usal ni Angelo. He's better than you. Siya, naiintindihan niya ako. Kaya naniniwala ako sa kasabihan na after the rain, there is a rainbow. Dahil siya yun. Siyang naguli ulit sa akin matapos ng ulan na binigay mo. Tuluyan na umalis si Athena sa harapan ng dating nobyo. Naiwan namang nakamaang si Angelo. Medyo naiinis din ito na para bang anytime gusto nitong makipagkumpetensya kay Marky. What happened? Salubong agad ni Marky kay Athena. Hinawakan naman ni Athena ang mga kamay ni Marky at hinigit palapit sa kanyang katawan. Sabi ko sa kanya masaya na ako sa'yo. Ano? Nanlaki ang mga mata ng manager. Masaya naman talaga tayo ah. Ako, ikaw at si Saya. Ayaw mo? Tanong niya bago matamis na ngumiti sa lalaking nagulat. Mas lalong naiinis si Angelo sa nakikita sa di kalayuan.
Nakangiti kasi si Athena habang kausap si Marky. Gusto naman. Mahinang sagot ni Marky bago hinawakan ang mukha ni Athena. Ginagamit mo ba ako para subukan siya, Athena? Nilapit nito ang mukha kay Athena na kinainis lalo ni Angelo. Hindi naman. Simpleng sagot ni Athena na kinangisi ni Marky. Kapag ako sinapak niyang ex mo, humanda ka sa akin. Kita mo nga masama ng tingin sa atin kanina pa oh. Sinasabi ko sa iyo, Athena, kaya kong sakyan lahat ng ginagawa mo. Pero oras na masaktan ka ulit, tototohanan kong pag-angkin sa inyo ni Saya para hindi ka na nahihirapan. Yak! Tumawa si Athena at hinayaang umakbay si Marky sa kanya. Susumbong kita sa girlfriend mo, Marky. E di magsumbong ka. Hindi naman yun maniniwala sa'yo. Alam niya na kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Kumuyom ang kamay ni Angelo dahil sa pagsiselos kay Marky. Hindi ito makapaniwala na meron na agad iba si Athena matapos nila. Sa bagay, ilang taon nga naman siyang nawala. Hapon na ang inabot nila sa photoshoot. Ngayon ay magkakahiwalay na silang muli para sa finalization. Si Athena ay nasa huling shots na. Si Angelo naman ay patungo sa banyo upang maghugas ng kamay. God! React ni Angelo matapos may makabangga. Bumagsak tuloy ang cellphone niya na hawak niya. Sorry po, sambit ng bata na kinakunot ang noo niya. Hey! Tawag dito ni Angelo. Pinigilan niya ito sa hoodie na suot. Why are you here? Sinong kasama mo? Tumingin sa kanya ang bata. Napaawang ang labi niya dahil naalala niya agad ang mukha ni Athena dito. Po? Magalang nitong tanong. I'm here from my mom and papa. They're working here together. Kasama po si Tita Isabel para sunduin sila. I just went to the bathroom to pee. Sila? Wala siyang alam masyado sa mga kasama niya sa trabaho. Pero wala naman siyang alam sa staff niya na mag-asawa at may anak na. Hindi ka ba nasaktan kanina? Sorry kung nabangga kita ha. Bigla siyang tinubuan ng concern sa bata. Hindi naman po. Ngumiti ito at inayos ang bracelet na suot. Palak na nitong umalis ulit. Wait. Awat ni Angelo at marahang kinuha ang kamay ng bata. Your bracelet. Who gave you that, princess? Si Mami po. Bakit po? Nagandahan ka po? Inosenteng tanong ni Saya. Ngumiti si Angelo. Nothing. Yes, maganda siya. I remember something from the past. Kapareho kasi yan ang bracelet na binigay ko noon sa ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend? Ano po yun? Tumawa si Angelo at lumuhod sa harap ng bata. Soon malalaman mo din. Kapag big girl ka na. Sa ngayon, wag mo na lang yung isipin. Basta she's special to me. Hinawakan ni Angelo ang bracelet bago bumuntong hininga. Baka kapareho nga lang. I don't want to be a big girl yet. Gusto ko baby lang ako ni Mommy at Papa. Tumawa si Angelo sa tinura nito. Hindi mo naman mapipigilan yun. And I'm sure your mom will be excited to see you grow up. By the way, hindi ka dapat pag-alagala dito. Baka maligaw ka. Mabuti pa bumalik ka na sa parents mo. Nakibit-balikat ang cute na bata. I can't find them. Naligaw nga po ata ako. Nag-alalagad ang bata. Bumuntong hininga naman si Angelo. Ano bang pangalan mo? S-I-A-H. Pag-spell nito sa pangalan. Tumawa si Angelo. Saya po, but my full name is Asaya Maurice. Natutuwa siya sa bata. Sino bang parents mo? Ihahatid na lang kita sa kanila. Stranger ka po ba? Mas lalong tumawa si Angelo. Ang gaan ang pakiramdam niya sa bata. My name is Angelo. You can call me Tito Angelo para naman hindi na ako stranger sa'yo. Hinawakan niyang kamay nito. Humagikik naman ang bata. So, who's your parents, princess? Sasagot na dapat si Saya pero may dumating at tinawag ang bata. Asaya! Tawag ni Marky sa pangalan ng bata at nakangiting sinalubong si Saya. Papa! Sagot ni Saya bago kumawala sa pagkakahawak sa kamay ni Angelo. I've been looking for you everywhere. Lagot na naman tayo kay mami mo nito. Bakit ka ba nandito? Binuhat ito ni Marky. Humawang naman ang labi ni Angelo bago lumapit. I just washed my hands and feet, Papa. I want to surprise you and Mommy. Look po oh, may 5-star po ako. Bigay ni Ma'am kanina kasi nakapag-recite ako ng ABCD. Wow, ang galing-galing naman ng baby girl ko. Hinalikan ni Marky ang bata at ginulo ang buhok. Manager Lim,
Tawag ni Angelo sa surname nito. Is she your daughter? Doon lang siya napansin ni Marky. Nagulat din ito. With Athena? Tanong niyang muli. Kilala niyo po ang mami ko, Tito Angelo? Parang mawawala ng dugo si Marky. Nagkakilala na ang mag-ama. Kailangan nitong malaman ni Athena. Ngumisi si Angelo bago hinawakan ang kamay ni Saya. Of course, your mom is very famous. Kilalang kilala ko siya. Magkamukha kayo. Wika niya sa bata bago walang emosyon na tiningnan si Marky. Congrats, Manager Lim. I have to go. Saya, it was nice meeting you. Nakapamulsang lumayo na si Angelo sa dalawa. Napasandal naman si Marky sa pader habang yakap ang batang babae. Lagot ako sa mami mo. Kotang-kota na ako ron. Hindi kalaunan ay bumalik din sila kay Athena. Nagulat siya nang makita ang anak. Why is she here? Salubong agad ni Athena bago binuhat ang anak. Marky, I'm asking you. Si Isabel ang sisihin mo, wag ako. May surprise daw sa'yo ang bata kaya sila pumunta rito. Niyakap ni Athena ang anak at tumingin sa star nito sa kamay. Galing naman ang baby ko. Aniya bago hinalikan ng bata. Humanda kayo sa akin mamaya sa bahay. Banta niya sa manager. Talaga maghahanda na ako dahil nagkita na sila. Bulong sa kanya ni Marky. Nanlaki ang mata ni Athena. What do you mean? Nakita na niya ang anak mo. Magkakilala na sila, Athena. Buti na nga lang at nakita ko agad siya. Nanlamig si Athena sa narinig. Anak, tawag niya kay Saya bago nagpapanik na hinawakan ang mukha nito. You saw him? Sino po? Nagtataka nitong tanong. Hindi na makamukha ang bibig ni Athena. But I met someone, Mom. He's Tito Angelo. Sabi niya kilala ka raw po niya. Muntik nang mawalan ng balanse si Athena dahil sa narinig. Damn it. Ayun siya oh. Tara po, lapitan natin, Mami. Biglang tumakbo si Saya palapit sa naglalakad na si Angelo. Nagkatinginan tuloy si Athena at Marky bago magkasabay na sumunod sa bata. Natatakot pa din si Athena na baka makahalata si Angelo. Tito Angelo! Masayang sigaw nito at kumapit sa suit ni Angelo. Saya, it's you again. Umarka ang ngiti ni Angelo. Saan po kayo pupunta? Tanong ng bata. There, may kakausapin sana ako. May kailangan ka ba, princess? Tanong ni Angelo. Nakalapit na sina Athena kaya nagkatinginan silang tatlo. Saya, let's go. Hinila ni Athena ang kamay ng anak. We're still talking, Athena. Sabat ni Angelo. We need to go now. Kailangan na niya magpahinga. Gusto ba akong kausapin ng anak mo, Athena? Kamukha mo siya. Kaya pala unang kita ko pa lang sa kanya magaan na agad ang loob ko. Namutla si Athena sa narinig sa lalaki. Huwag mo nang lalapitan ng anak ko. Athena, Saya, let's go. Isabel is waiting for us in the van. Singit ni Marky sabay hawak sa kamay ni Athena. Saya, I am forbidding you to go near him. At ikaw, wag ka nang lalapit sa anak ko. Mariing sabi ni Athena sa bata at kay Angelo. Athena, ano ba? Ani Marky. Tumawa naman ng paggak si Angelo. Wag nating idamay ang bata, Athena. I'm respecting you and your family. But if I want to talk to your daughter, let me. Lalo na kung wala naman ako masamang ginagawa. Wala naman akong gagawing masama sa kanya, lalo pat anak siya ng babaeng minahal ko. Napansin ni Angelo ang paghigpit ng hawak ni Athena sa kamay ng bata. Unless may tinatago ka sa akin. Nanunoy ang dugtong pa nito. Wala akong dapat itago sa iyo, Angelo. Pinalakas niya ang loob. Uuwi na kami ng pamilya ko. Our business is done for today. Umeko yun sa ulo ni Angelo, ang salitang pamilya ko. Naisip nito na pamilya nila dapat yun ni Athena, pero hindi natuloy. Nakadama na naman ito ng panghihinayang. Sa totoo lang, simula nang magkawalay sila ni Athena, ay hindi na tumibok pa sa iba ang puso nito. Puro trabaho ang inatupag nito noon hanggang ngayon. Let's go, Saya. Yakag na ni Marky sa bata. Iniwan na nila si Angelo sa pwesto nito. Pinagmasdan na lamang nito papalayo ang mag-anak bago walang buhay na napatalikod at lumisan na rin sa lugar. Pagdating sa bahay ay niyaya nitong uminom ang kapatid nito. That should be me. That should be fucking me. Atungan ni Angelo sabay tungga sa alak na iniinom. Calm down, bro. Give her space. Ani Cedric na kanyang stepbrother. Umiling si Angelo bago hinampas ang island table na kinapupwestuhan.
Umasa ako, Cedric. Umasa ako na baka pagbalik ko may babalikan pa ako sa amin. Pero wala na. Tangina, wala na. Ganun ba ako kabilis kalimutan? Bakit nag-asawa agad siya? Bakit hindi niya ako hinintay? Ang sakit sobra. Bumagsak ang luha niya habang panay ang tungga ng alak. Pinaghirapan ko lahat sa Amerika dahil gusto ko kapag bumalik ako sa Pilipinas ay may pagmamalaki ako kay Athena. Nakaya ko na siyang buhayin. Nakaya ko nang ibigay lahat ng gusto niya kahit na hindi na siya magtrabaho. Pero wala na. It's all gone. It's gone. May pamilya na siya. Paano ko pa siya babawiin ngayon? Marami pa namang iba dyan, brother. No, si Athena lang ang gusto ko. I understand that I left for my dream. Na-deserve ko lahat ng galit niya. Pero yung makisama na siya sa ibang lalaki, yung gumawa na siya ng pamilya na hindi akin, hindi ko kayang tanggapin. Napahilamos siya bago muling nagsali ng alak sa baso. Bro, intindihin mo na lang siya. Mukhang hindi din naging madali sa kanyang lahat. You left her without saying anything. Kaya natural lang din nakalimutan ka niya but I still love her. Sigaw niya. For a whole freaking 5 years, it's still her. My heart is still shouting her name. For Athena's care, for Athena's love, for Athena's everything. Ako dapat yun. Akin dapat siya. Akin dapat yung anak niya, hindi kay Marky. Hindi kahit kanino. But what can you do? Hindi ikaw yun eh. Hindi ikaw ang pinili niya. Hindi ka niya hinintay. Ikaw na din mismo nagsabi. Galit na galit siya sa'yo kaya kahit anong gawin mo, hindi niya talaga hihilingin na mapasayo siya. Hayaan mo na si Athena. Hayaan mo na sila ng pamilya niya. Tinapik ni Cedric ang balikat niya bago kinuha ang alak na iniinom niya. Humikbi si Angelo at umiling. Pinagsisipa niya ang table bago umiling. I love her, but I don't want to ruin her family. Madilim niyang sambit. What are you intending to do? Tanong ng kapatid niya. Tatapusin ko lang ang project, tapos doon na muna ako sa resort ni Dad. Magpapalamig na muna ako. Hindi kasi maganda ang kutob ko sa sarili ko. Kumayam ang kamay niya. Baka kapag hindi ako lumayo, hindi ako makapagpigil at agawin ko si Athena sa asawa niya. In the first place, akin naman dapat talaga siya eh. Ako dapat yun. Angelo, enough. Lasing ka na. Hindi na maganda yan. Nilayunan ni Cedric lahat ng alak at inalalayan si Angelo patungo sa kwarto. Pero hindi agad nakatulog si Angelo. Tinawagan niya si Athena sa business number na gamit ng babae. Namumungay ang mga matang denial niya ang numero nito. Agad namang may sumagot sa kabilang linya. Hello, this is Athena Valdez speaking. Napangiti si Angelo pagkarinig sa boses nito. Athena. Tawag niya. Athena, love. Halos mabitiwan ni Athena ang cellphone nang narinig ang boses ni Angelo, pero inayos nito ang sarili. What do you want, Mr. Cortez? I want you back. I want you back. I want you back. 3 beses niya ulit. Kumubog ang dibdib ni Athena. You're drunk. Ani Athena, iniiwasan ng emosyon. I'm not drunk, baby. And if ever I am, can you take care of me? Ani ang nakangiti. Just like the old days, the way you wipe my body when I'm passing out, the way you prepare my hangover soup. I missed everything, love. I miss you. You're really drunk, Angelo. Napipiko na si Athena. Nanginginig din ang mga kamay nito sa inis. I still know what I'm talking about, love. 5 years, but I still love you. Bumagsak si Athena sa kama sa narinig. Hindi akalain na sa kabila ng kaarogantehan ni Angelo sa trabaho, mahal pa rin pala ito ng binata. Hear me out, love. Just stay there. I'm regretting leaving you 5 years ago. Simula nang iwanan kita, sobra ako nagsisi. Pero kailangan ko umalis. Kailangan ko talagang piliin sila. Bumagsak ang luha ni Athena habang nakikinig sa kabilang linya. Ganoon din si Angelo. Humagulgol si Angelo sa cellphone. My dad was suffering from bone marrow cancer at that time. He needs me, my family, and the company needs me. Napahawak si Athena sa bibig. Hirap na hirap ako sa Amerika noon. Palagi kitang hinahanap. Palagi kong hinahanap ang girlfriend ko. Hindi naman ako naging masaya sa Amerika eh. Kasi wala ka. But I have to keep going. Patuloy ni Angelo. I can't even call you even though I want to hear your voice. Wala akong masandalan kasi nahihiya din ako sa'yo. Iniwan kita ng biglaan at pinagpalit sa pamilya ko.
Pero gusto kong malaman mo na hindi ko naman ginusto ang lahat. Wala akong pamimilian kaya nga pilit kitang sinasama kasi takot akong mawalay sa'yo. Pero mahal mo rin ang pangarap mo. Kaya nagdesisyon ako na umalis na lang para magawa mo na rin ang gusto mo sa buhay. Patuloy na umiyak ang dalawa. Mahal pa rin kita. Ang hirap mong kalimutan, Athena. Mommy, why are you crying? Tila natauhan si Angelo nang marinig ang boses ni Saya sa kabilang linya. Pinunasan naman ni Athena ang luha bago niyakap ang anak. Nothing, sweetheart. May nakakaiyak lang ako nabasa. Pasensya na ha. Bakit gising ka pa? Di ba dapat tulog ka na? I will, but I want to say goodnight and I love you before I go to bed. Goodnight, Saya. Mahal ka ni Mommy. Sige na, balikan na kay Ate Isabel. Tumalima naman ang bata. I'm sorry, Athena. Dinig ni Athena na sabi ni Angelo. You have a family now. I don't want to be pretentious, pero hindi ako masaya. Matapos noon ay namatay na ang tawagan nila. Umiyak nang umiyak si Athena. Nakatulugan na niya ang pag-iyak. Pag-gising ay naabutan niya si Saya at Marky sa may sala. Hinalikan niya sa ulo si Saya. You always remind me of your father, sweetheart. Para kang siya kahit na akong kamukha mo. Bulong niya sa anak. Ngumiti ang bata. If I ever meet him, then I can say that it's true, Mommy. Soon, baby. Soon. Dadating din tayo dyan. Kakausapin ko lang muna siya bago kita ipakilala sa kanya, okay? Masaya si Athena na nasabi yun sa anak. Naging matagumpay ang pag-endorse ni Athena sa produkto ni Angelo. Nalaman din niya na ang alak daw na yun ay ginawa ni Angelo para sa babae nitong minamahal. Hindi alam ni Athena kung sino yon at wala naman siyang pakialam. Nang maluwag na ang schedule ni Athena, ay tinext niya si Angelo upang makipagkita. Gulat man ay pumayag ito at mabilis na tumugon sa gusto ng dating nobya. What do you want to talk about? Tanong ni Angelo. Nakita sila sa isang mamahaling restaurant para hindi sila makita ng mga paparazzi. Kakilala ni Angelo ang may-ari ng restaurant. Kaya alam nitong protektado si Athena roon. About everything you said last night. Napamulagat si Angelo. Biglang nahiya sa ginawa at mga sinabi. Pinakita ni Athena ang call history dahil mukhang nakalimutan na ni Angelo ang ginawa nito kagabi. You called late. Para saan yun? Seryoso niyang tanong. Namutla sa hiya si Angelo. Huwag mo nang intindihin ang mga sinabi ko kagabi. Sambit niya. I'm just drunk. Hindi ko alam kung ano mga sinasabi ko, kaya kalimutan mo na lang. Pasensya na rin sa istorbo kagabi. Kalimutan? After saying that you still love me? Nagkatinginan silang dalawa. Binagsak ni Athena ang kamay sa table. Matapos mong sabihin na hindi mo pa din ako nakakalimutan, sasabihin kong kalimutan ko na lang? Gago ka ba? Ginulo mo ko, tapos ito ka ngayon. Parang wala lang ang pinagsasabi kagabi. Duwag ka ba talaga? Gigil na pahayag ni Athena. Umasa siya na totoo ang lahat ng sinabi ni Angelo kagabi. Alam niya na kapag nakainom ang isang tao, nagiging mas honest sa nararamdaman. At dama niya kagabi na mula sa puso ang mga sinabi nito. Umasa siya na magiging okay sila. Pero ito siya ngayon, nasasaktan na naman. Oo, inaamin niya na nananabik siya kay Angelo. Handa niyang ibaba ang pride maging buo lang silang pamilya. Pero umasa lang pala talaga siya sa lasing. Nalaki naman ang mga mata ni Angelo sa pahayag niya. Hindi makaimik. Kaya hinayaan lang nito na magsalita si Athena. You're a coward back then. And still now, Angelo. Hanggang ngayon hindi mo pa magawang panindigan lahat ng mga desisyon mo sa buhay. Panay ka pagtatago sa postura mo na parang walang pakialam. Akala mo kung sino kong aroganting CEO. Pero isa ka namang malaking duwag. Namumula ang mga mata ni Athena. Pinipigilan niyang maiyak. Nakakasakit ka na. Nakakabwisit ng kaduwagan mo at kawalan ng bayag, Angelo. Wala kang pakiramdam. Wala kang pakialam sa ibang tao. Ang gusto mo, ikaw na lang palagi ang iintindihan at papaboran. Kapag hindi ka pinagbigyan, mangiiwan ka sa ere. Sa gigil ay hinampas niya ang dibdib nito bago sinabuyan ng juice sa katawan. Hindi naman nakahuma si Angelo. Napatingin sa kanila ang lahat ng tao na nasa restaurant. Sobrang sama ng loob ni Athena. Kaya wala na siyang pakialam kahit pa mag-viral siya. Ang mahalaga ay naibuhos niya ang lahat ng hinanakit niya sa lalaking to. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko, Athena. Wala. Tumayo si Angelo at tinalikuran si Athena. You're a man with no balls. Tila napahiya ito sa sinabi ni Athena.
Kaya agad itong huminto at binalikan ng dating nobya na nanggigigil pa rin sa inis. Tama na. You have enough, Athena. Maraming nakakakita sa'yo. Celebrity ka. Kaya mong kalad ka rin ang sarili mo sa eskandalo. Pati ang produkto ko ay madadamay sa ginagawa mo. Saway nito. Pero tumayo si Athena at lumuha sa harap ni Angelo. You told me last night that you still love me. Ano? Eme lang yun? Trip mo lang sabihin yun kasi alam mo na maaapektuhan pa rin ako? Napakasinungaling mo. Napakapaasa mo pa rin hanggang ngayon. Athena, please. Sinungaling ka. Paano ako maniniwala sa lahat ng dahilan mo kung bakit ka pumunta ng Amerika? Kung ngayon pa lang, hindi mo na mapanindigan lahat ng sinabi mo. Totoong lahat ng sinabi ko, Athena. Tumaas ang boses ni Angelo at hinawakan ng magkabila niyang braso. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita. Natahimik si Athena. Nakatitig lamang sa gwapong mukha ni Angelo. Tila nais ng maluha ng lalaki. Oo, mahal na mahal pa rin kita. Yan ba ang gusto mong marinig, ha, Athena? Oo, naduduwag ako. Pero hindi ako sinungaling. Nahihiya ako sa'yo dahil nga iniwan kita. Pero ngayon na magkaharap na tayo at nag-uusap, ayoko nang manahimik pa. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo kagabi. Pero ano pang silbi nun kung wala naman na lahat? You're happy now. You get the assurance you want. Nakuha mo na kay Marky lahat ng hindi ko na ibigay sa'yo. Wala nang natira sa akin, Athena. Kaya ano pa bang silbi kung aaminin ko sa'yo na mahal pa rin kita at gusto kitang balikan? Wala na, di ba? It's too late for us. And that is because of me. Hindi mo na ako nahintay. Bumuo ka na ng pamilya mo. Napakadaya mo, Angelo. Hanggang ngayon, kaya mo pa rin akong tiisin. Ikaw naman ang unang nakalimot, Athena. Nag-asawa ka nga, hindi ba? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yun? Hindi sumagot si Athena. Hindi mo alam, dahil hindi naman tayo parehas ng nararamdaman eh. Pagkasabi nun ay tumalikod na ito sa babae. Hakbang na sana si Angelo palayo, pero biglang nagsalita si Athena. Paano ka nakakasiguro na nakalimutan na kita, Angelo? Naestatwa si Angelo. Kumuyom ang kamay ni Angelo at mariin na pumikit habang nakatalikod sa kausap. Tama na, Athena. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. You're married now. May pamilya ka na. Kaya please, lumayo ka na sa akin. Ayoko makasira ng relasyon. Kapag hindi ka lumayo sa akin, baka makagawa ako ng bagay na hindi magugustuhan ng asawa mo. Naiiyak na tumawa si Athena. I'm not married, Angelo. Hindi kami mag-asawa ni Marky. Humarap siya kay Athena. Live-in partner? Hindi. We're just friends. Kumunot ang noon ni Angelo. What? Friends pero may anak? Anong setup yun? Hindi anak ni Marky si Saya. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. What? Kung ganun, sinong ama ng anak mo? Kinuha ni Athena sa bag ang kanyang maliit na salamin at iniharap sa mukha ni Angelo. Sinong nakikita mo? Nagtatakang tinuro ni Angelo ang sarili. Me? Siya ang ama ni Saya. Ani Athena na may kaba dahil baka hindi siya paniwalaan ng lalaki. Ano? Nagugulumihanan nitong tanong. Ako ang tatay ni Saya? Tumango si Athena. How? 2 weeks after you left, nalaman ko na buntis ako. Pero tinago namin sa publiko dahil ayokong pagpiestahan ng media si Saya. But Saya called Marky Papa. Umiling si Athena. That's actually Papa Ninong. Pero masyado siyang nahahabaan kaya Papa lang. Si Marky na din kasi ang kinalakihan ni Saya. Damn it. Mura nito. I have a daughter. Are you sure? Kumunot ang noon ni Athena sa narinig, pero tinangoan niya si Angelo. And you let other man raise her instead of me? You let my child live without me? How could you do that, Athena? Bumagsak ang luha ni Angelo. Masaya ito, pero naroon ang sama ng loob sa paglilihim ni Athena ng katotohanan. How, Athena? Nakagat ni Athena ang labi nang sumigaw si Angelo. Umupo sila pareho sa kanilang pwesto kanina dahil masyado nang dumadami ang nakikiusyoso sa kanila. Buti na lang at may harang na wall ang pwesto ng table nila, kaya nakaiwas sila sa mga mata ng mga naroon. Naagapan naman ng manager ng restaurant ang mga naroon na huwag silang kunan ng larawan o video. How could you hide my daughter? How could you give birth without me? How could you raise her without me? Hindi mo ba talaga ako kailangan sa buhay mo? Ganun ka ba talaga kagalit sa akin, ha, Athena?
Lumapit sa kanya si Angelo. How could everything happen without me? Biglang yumapos ang braso nito sa katawan ni Athena. How could you be so strong without me, Athena? Angelo? How could I live and make you stand alone with everything? I'm so selfish. I'm so foolish. I'm sorry. I'm so sorry for making you do everything alone. Sorry for making it hard for you. Umiyak ito sa balikat ni Athena at niyakap ng mahigpit ang babae. Patawarin mo ako sa lahat, Athena. Walang makapan na salita si Athena habang pinapakinggan si Angelo. Basta pumatong na lang ang kanyang kamay sa likod ni Angelo at dinamayan ito. Where's my daughter? Tanong ni Angelo ng mahimasmasan. She's in my house. Sinabi ko sa kanya na soon pa, pero mukhang mapapaaga. Alin? Tanong ni Angelo. Ang pagpapakilala ko sa inyong dalawa. Dalawa kayong sinaktan ko dahil sa pagtatago ko sa katotohanan. Kaya susubukan kong bumawi. Susubukan kong baguhin lahat. Kinapa niya ang mukha ni Angelo. She will be happy to know the truth. Nang tanghali din yon ay dinala ni Athena si Angelo sa bahay niya. Oh, nandiyan ka na pa... Bungad ni Marky. Ngunit napalayo ito sa pinto nang makita si Angelo. Nandiyan ka pala, Sir Angelo. Pasok ka. Marky, alam na niya. Senyas ni Athena na kinalaki ng mga mata nito. Gulat man ay nagawa pa rin itong umiti at hinayaang makapasok sa loob si Angelo at Athena. Mami! Sigaw agad ni Saya pagkakita sa kanila. Tito Angelo, ano pong ginagawa niyo dito? May sudden work po ba si Mami? Nagtatakang tanong ng bata. Tumingin si Angelo kay Athena. You can. Go ahead, Angelo. Maamong sambit ni Athena na nagsasabing pwede nitong kausapin at lapitan ng anak. Unti-unti naman itong lumapit sa bata. Bigla nitong niyakap si Saya. Nagtataka ang bata. I can't believe this. Naiiyak na usal ni Angelo. Mommy? Nagtatakang tanong ni Saya kay Athena. Anak? Sambit ni Angelo matapos yakapin si Saya. Hinawakan nito ang kamay ni Saya at hindi na napigil umiyak ni Angelo. Why are you crying, Tito Angelo? I have a daughter. A big daughter. Mabilis nitong niyakap muli ang bata at pinakiramdaman. Hindi ito makapaniwala na yakap na nito ang sariling dugo at daman. Po? Nasaan po? Kilala mo na siya, anak. Sambit ni Angelo. And that is you, my princess. You are my daughter. I am your father. Sorry kung ngayon lang nagpakilala si Daddy, ha. Kung alam ko lang sana na anak pala kita, edi sana unang pagkikita pa lang natin hindi na kita pinakawalan, anak. Ha? Nalilito po ako. Lumapit si Athena sa anak upang magpaliwanag. Saya, he's your father. Walang awat na sambit ni Athena sabay puna sa mga luha na kanina pang tumutulo habang pinagmamasdan ng mag-ama. Umawang ang labi ng bata. Father? Tito Angelo is my father? Umiiyak na tumango si Athena at Angelo. Yes, princess. I am your father. And I'm so glad to see you. I'm so blessed, anak. Payakap nga ako ulit. Muli itong niyakap ni Angelo. I'm sorry. I'm really sorry for not being around while you're growing up. Umiyak si Saya at hinawakan ang mukha ng ama. Mom told me the reason, and I wasn't expecting to meet you because I do understand her past. Ang saya ko po. Yes, baby. Masaya din ako. Masayang masaya. Hinalikan ni Angelo ang muting kamay ng anak at hinagkan. Can you call me Daddy? If you're comfortable. Daddy! Umiiyak na tawag ni Saya sa ama. Mariing kumikit si Angelo sa tuwa. Can you repeat that, princess? Daddy! Daddy ko! My daddy! Muli ay sumugod ng yakap si Saya sa ama at umiiyak na tumingin kay Athena. Finally, we're complete, Daddy. Bulong ng bata. Can you live with us, Daddy? Dito ka na lang po kasama ako at si Mommy. Naghiwalay ng yakap ang mag-ama bago tumingin kay Athena. I don't know, baby. Ani Angelo bago binuhat ang bata at lumapit kay Athena. Mommy, pwede bang tumira dito si Daddy kasama natin? Malambing na request ng bata. Ano kasi, anak, you know our situation, di ba, baby? Hindi maganda kung magsasama kami ng daddy mo sa isang bahay.
lalo na't hindi naman kami kasal. Paliwanag ni Athena sa mahinahong paraan. Pero nagsasama naman kayo noon, di ba, Athena? Sabat ni Marky na kanina pang nanonood sa mag-anak. Umiling si Athena. Kahit na, iba na ngayon. Kaya pasensya na anak, Angelo. Pero siguro mas maganda kung mag-co-parenting na lang muna tayo. Nahihiyang tumingin si Athena kay Angelo. I understand. Tipid na ngumiti si Angelo. But can I at least take my daughter to my home and introduce her to my family? And will you allow me to visit her every day? Oo naman. Agap na sagot ni Athena. Tumango sa kanya si Angelo. Thank you, Athena. Nagpalipas pa ng oras doon si Angelo hanggang sa pauwiin na din ito ni Athena. Mauuna na ako. Salamat sa time na binigay mo sa akin kasama si Asaya. Wika ni Angelo habang palabas sila ng bahay. Ako nang bahala sa anak natin bukas kung sakaling hindi ka sasama. Umiling si Athena. Hahayaan ko na muna kayong mag-bonding, solo bonding. Gusto ko din sanang ipakilala na kayo. Nag-iwas ng tingin si Athena. Hinawakan naman ni Angelo ang kanyang kamay. Naiintindihan ko kung ayaw mo pa, Athena. Maghihintay ako. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Sa ngayon mag-focus na lang tayong dalawa sa pag-aalaga kay Asaya. Hindi din naman madali ang lahat lalo na sa'yo. Malamlam nitong sambit at humakbang. I'm sorry, Angelo. Sa ngayon, hindi lang talaga ako handa na makipagbalikan sa'yo after what happened. Inaamin ko naman na may nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Pero hanggang dun lang yun. Hayaan mo muna ako mag-isip. Tumango si Angelo sa sinabi ni Athena. I understand. I will give you enough time. Still, salamat pa rin. Salamat sa lahat. Without you, I don't know where to step in. Lalo na ngayon at dalawa na kayo ni Saya na mahalaga sa akin. Magandang bagay din pala ang pagiging lasing. Sabay silang tumawa. Athena, I know you're doubting and you want the assurance you ever wished before. Tama si Angelo. Yun ang gusto niya. Gustong gusto niya at ayaw niyang pakawalan ng pagkakataon na yun para sa kanilang dalawa. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha ulit ang puso mo. I know valid ang reason mo para magalit at itaboy ako. Pero kung gaano ka-valid ang galit mo, ganon din ka-valid ang pagmamahal ko sa'yo. Ngumiti si Angelo kahit na nag-aalala bago pinaharap si Athena at hinawakan ng dalawang kamay. I'm going home now para makapagpahinga na kayong dalawa. Alagaan mong I will. Sanay na ako sa mga gawain ko at responsibilidad kay Saya. Ngumiti si Athena. You're more mature now. Hindi lang pangarap mo ang nagbago sa'yo, pati ikaw mismo. You're such a great mother to her. Kitang-kita ko naman kung paano mo napalaki ng maayos ang anak natin. Ni hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob sa akin. I told her na masamang magalit. Hindi ko rin naman hinayaang lumaki si Saya na masama ang tingin sa'yo. Hindi ko man sinasabi sa kanya pangalan mo. Alam niya na one day susulpot ang daddy niya upang kilalanin siya. Napaawang ang labi niya nang hawakan ni Angelo ang pisngi niya. I'm so proud of you. Pinagdikit nito ang noo nilang dalawa. Goodbye for now, Athena. I love you and our daughter. Sa mga lumipas na araw at buwan, binigay lahat ni Angelo sa mag-ina niya. Niligawan nito muli ang dating nobya. Ang tagal ka nang sinusuyo ni Angelo, ayaw mo pa din ba? Kumakain sila ni Marky kasamang ibang kaibigan. Birthday ni Saya pero sila-sila lang ang nag-celebrate. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na gusto ko na siyang sagutin. Nakita ko naman na lahat ng effort niya. At alam mo naman na mahal ko pa rin siya. Hindi na wala yun. Nagpaligo ulit ako sa kanya because I want him to earn my trust again. Gusto kong mapatunayan niya na kaya na niya akong panindigan this time kasama ang anak namin. Ani Athena bago tumayo at nilapitan ng anak. Saya, may hotdog dito. Gawa ni Mommy. Kain ka na muna. Inabutan niya ang anak ng hotdog at yumakap siya dito. Happy birthday, my girl. Hinaplos niya ang buhok nito. Thank you, Mommy. Engganyo ito sa mga laruan na binili ng ama, kaya muli itong bumalik sa paglalaro at iniwan siya. Ang bilis lumaki ng anak natin. Muntik nang mabulunan si Athena sa presensya ni Angelo. Hindi niya alam na nasa likod na pala niya ito. Water. Agad naman yung kinuha ni Athena at ininom. Thank you. Anya. Hotdog gusto mo? Inihaw ko. Nilapit ni Athena ang hotdog sa bibig ni Angelo at sinubuan ng lalaki. Kamusta? Masarap ba? Nakangiting tanong ni Athena dito. Masarap naman. Lasang hotdog.
You mean it's not 100% good? Why don't you try? Anong lalaki bago hinapit ang bewang niya. Ha? Napaawang ang labi ni Athena, kaya agad na nilapat ni Angelo ang labi nito sa labi ni Athena at hinalikan ng dating nobya. Napapikit si Athena sa gulat. Hindi ko masyadong malasahan. Ulitin kaya natin. Piling bulong ni Angelo. Hey! Walang paalam na muli siyang hinalikan ni Angelo. Naghurumentado ang puso ni Athena dahil doon. Angelo? Namumungay ang mga mata ni Athena sa ginawa ng lalaki. Paalala, birthday party po ito. Gustong suntokin ni Angelo si Marky matapos sila nitong istorbohin. Tessie, yung boyfriend mo nga. Wika ni Athena at pinukol ng tingin si Marky. Nagtawanan na lamang sila. Namula naman si Athena pero hinayaan lamang si Angelo na yakapin siya. Hinahayaan mo na ako. May ibig sabihin ba yan? Natatawang tanong ni Angelo. Pinataw nito ang ulo ni Athena sa balikat nito. Matagal na tayong may ibig sabihin, Angelo. Naghawak kamay sila habang nag-uusap. Talaga, love? Tumango si Athena. Madami kang kasalanan sa akin, pero nakakainis dahil sa'yo pa rin ako bumabalik. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Kahit naiinis ako sa'yo, mahal na mahal pa rin kita. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay na mga ginawa mo para sa amin ng anak ko, simula nang bumalik ka sa buhay namin. Anak natin. Sa atin siya, Athena. Pagtatama nito. Alam mo, Angelo, sa pag-iwan mo sa akin noon, marami talagang nagbago. Narealize ko ang timbang ng pangarap at pagmamahal. Although, hindi naman ako nagsisisi na pinili ko ang pangarap ko. Hindi din ako nagsisisi na naghiwalay tayo noon. Dahil parang totoo nga ang kasabihan ng mga tao. What is it? Naghihintay ng sagot si Angelo. Na kung totoong kayo talaga, kahit gaano pa katagal ang lumipas, babalik at babalik kayo sa piling ng isa't isa dala ng inyong pagmamahal. Sinserong saad ni Athena na puno ng pagmamahal kay Angelo. Ilang taon ba lumipas sa atin? 5. Sagot naman ni Angelo. 5 taon, pero sa akin at sa'yo pa din ako babalik. Kinikilig ng umiti si Angelo. At nadagdagan pa ang ugnayan nating dalawa dahil kay Asaya at ng mga susunod pa. Athena, ano ba to? Tumawa si Athena. Wag mo naman akong paasahin. Alam mo na may pagiging assuming ako, di ba? Pero alam mo naman na isang sabi mo lang kahit kasinungalingan pa yan, paniniwalaan ko. Seryosong sambit ni Angelo. Puno siya ng pag-asa. Bakit ako maglalahad ng kasinungalingan kung pwedeng yung totoo ang paniwalaan mo? Hirit na naman ni Athena. Athena, hindi magandang biro to. 2 kami ng anak mo ang umaasa. Masasaktan kaming 2. Be true, please, Athena. Hinawakan ni Angelo ang kanyang muka bago siya hinalikan muli. Babalik na ako, Angelo. Babalik na? Saan? Napamulagat si Angelo. Sa'yo, bulong niya. Ano? Hindi nito maintindihan ang sinasabi ni Athena. Babalikan na kita. Magbalikan na tayo. Pumapayag na ako. Ano, Athena? Tila nabingi si Angelo. Pumapayag na ako na maging girlfriend mo. Mahal kita, Angelo. Sinasagot na kita. Is this true? Tumango si Athena. In the past 5 years, I have always made a decision that will benefit my daughter. Panimula niya. Nadismaya ng kaunti si Angelo. But this time, I will make a decision that will make me feel happy also. Not only for my daughter, for you, but for me. Athena, you're not joking, right? Paninigurado ni Angelo. Tumatawa siyang umiling. I am not. I've waited so long for this. You know that? You're my girlfriend again. Totoo? Ayaw mo ba? Nangingiting tanong ni Athena. No. Nalungkot si Athena. Dahil gustong-gusto ko. Sigaw ni Angelo sa kabinuhat at niyakap si Athena. Ang saya-saya ko, alam mo ba yun? Naiiyak nitong sabi sa kahinalikan sa labi ang babae. Damn it, you really made my day. I love you. I love you, Athena. I love you more. And again, Angelo. Masayang sambit ni Athena habang nakayakap sa kasintahan. Mas mahal kita at mas minamahal pa. Ever since, you always own my heart. Hindi ka nawala sa puso ko, alam mo yan. Umikot silang dalawa. Nabigla si Athena dahil sumigaw bigla si Angelo. Saya, your mom said yes.
Pumayag na ang mami mo. Sinagot na niya ako, anak. Nawindang si Athena maging ang anak nila ay nagsisigaw na rin sa tuwa. Thank you, Mommy. Humalik sila kay Athena. Mahal ko kayo, my small family. Madamdaming sabi ni Athena. Mahal na mahal ko rin kayo ni Saya. Thank you for the chance, Athena. I love you both. Lumuluhang bulong ni Angelo bago mas niyakap ang kanyang mag-ina. Magkakayakap silang tatlo habang dama ang pagmamahal nila para sa binuong pamilya. Tatak ang mga ngiti sa labi at luha na dala ng kasiyahan. Hindi na pinatagal pa ni Angelo ang relasyon nila. Agad itong nagpropose ng kasal kay Athena pagkatapos ng ilang araw. Ikinasal silang pribado at tanging pamilya at mga kaibigan lang ang kanilang inimbitahan. Nang magdalang tao si Athena sa ikalawa nilang anak, ay nagpasya na siyang sabihin sa publiko na may asawa at mga anak na siya. Naging mabait naman ang pagtanggap ng mga fans niya sa pagkakaroon niya ng pamilya. Mas lalo pa siyang sumikat dahil sa pagiging totoo niya sa publiko. Pati asawa niyang si Angelo at anak na si Saya ay naging instant celebrity. Naging kaliwat kanan ng endorsement nila bilang pamilya. Pero nang ipinanganak niya ang ikalawang baby, ay nagpasya si Angelo na pahintuin na siya sa pag-aartista na hindi naman niya tinutulan. Dahil gusto rin niyang mag-focus sa kanyang asawa at mga anak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.